So yun mga bossing, mayroon pa tayong panibagong video. At dito sa video na to, papaliwanag ko po sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng stainless na 202 sa 304. Paano rin po natin malalaman kung 202 ba o 304 yung nabili nating stainless. So yun mga bossing, meron tayo ditong dalawang uri ng stainless, no? Isang 202 at 304. So ngayon, paano natin mabilis malalaman kung 304 ba or 202 yung stainless? Mga bossing, unang-una, kung meron po kayong magnet na yung malakas na dumikit na ganito, pwede nyo po agad yung malaman kung meron kayong ganito. Kasi po mga bossing, itong 202, ito po ay kinakapitan ng magnet. Yan. Malakas kinakapitan ng magnet. Ito. Yan mga bossing. Mapansin nyo, dikit ang magnet dyan sa 202. Yan po ay stainless na 202. Pero din po nito. Yan. Ito naman kinakapitan pa rin siya pero hindi masyado malakas. 202 pa rin po yan. So mga bossing, try natin sa 304 na stainless. Ayan. Wala pong kabit ng magnet dyan. Hindi siya kinakapitan ng magnet. Ito 304. Ayan. Mga bossing, meron naman po yung tatak kung bibili kayo ng stainless. Meron po yung mga nakaukit. Makikita nyo dyan may nakalagay pagka 304. Meron yung nakalagay. Ayan mga bossing. Yan, may nakalagay yan 304. Pero sa 202, alam ko pagka bibili ka ng 202, parang wala siyang nakalagay na 202. Yan. Tapos ano naman po yung pinagkaiba nila? Yung mga bossing, yung stainless po na 202, kapag po yan ay madalas na nauulanan o na napatakan ng tubig, babad sa tubig, parang may lumalabas po dyan ng mga kalawang. Unlike dito sa 304 na kahit pang matagalan mo yan na babasa, hindi po talaga yan kinakalawang yan 304. Mga bossing, yung 202 kinakalawang, pero kapag kinalawang naman po yung 202, linisan nyo lang ng kahit steel wool o liya, nawawala naman po agad yung kalawang niya. Pero hindi siya katulad ng bakal na kapag kinakalawang, kinakain ng kalawang yung pinakang talaga, bakal. Ito pong stainless na 202, hindi po yan kinakain ng kalawang. May makikita lang po kayo dyan na parang kinakalawang na mild na pino. Ganun po yung 202. Pero hindi naman po yan kinakain ng kalawang, yung stainless na 202. Kung sa tibay naman po, mga bossing, siguro lamang tong 304 sa kasi hindi siya talaga kinakalawang. Kung sa tibay naman mga bossing, halimbawa sa mga pan sidecar, siguro mas maganda din tong 202 sa mga gagamitin nyo yung mga pangkargahan. Kasi ito pong 202 mas makunat to kumpara sa 304. Kasi yung 304 bossing, mga bossing, mas malutong to Halimbawa pag ito wineld nyo, pag laging natitigpal, di kagaya ng 202, hindi basta to tumitigpal mga bossing. Ito ang advantage nitong stainless na 202. Ito namang 304, hindi talaga kinakalawang. Siguro kung magpapagawa kayo sa bahay, mas maganda 304 kasi hindi naman pwersado Pero kung sa mga gagamitin yung mga pangkargahan, mas maganda 202. Kung sa mga dingding naman, okay naman 304 kasi hindi kinakalawang. Nasa sa inyo na rin yan mga bossing kung ano bang magugustuhan ninyo. Kasi yun yung dalawang nito itong pagkakaiba ng dalawa So yun mga bossing, sana may natutunan kayo sa video natin ito. At kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at hit po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ni Boy Jack. Maraming salamat.